pinapakuluan na po namin. Ayan, kanina po, binabad po yan ni nanay ng 15 minutes para madali po siyang lumambot. So, ayan po, oh. Medyo nag-i-start na siyang kumulo. And then, tatakpan ko po ulit para mabilis maluto. Ayan po, umpisahan na natin ang pagluluto. Maglalagay ako ng mantika. So, ang mantika po, mga 1 to 2 tablespoons. And then, isusunod natin ang bawang. Ito na po yung bawang. Ang bawang po, 3 cloves. Ayan. 3 cloves po yan. Tapos, chinap kong maigi para malasa. Takasan ko yung apoy. Po, ganyan ako magluto, maingay. Igisin natin ng konti. Ayan. So, pwede ko na isunod inuuna ko po ang kamatis. Kasi, kaya inuuna ko po ang kamatis after ng bawang. Para po naliligis ko yung kamatis. Ayan po yung kamatis. Ang kamatis po, 2 piraso, medium size lang po. Ayan. Hop, sumasama yung sili. Ayan. Para naliligis ko po ang kamatis. Kaya inuuna ko po ang kamatis bago ang sibuyas. Kasi pag may sibuyas na po, ang hirap pong ligisin. Nadudurog na rin yung sibuyas. So, ayan, tignan nyo naman, naliligis ko na siya. Kasi pag niligis po ang kamatis, mas malasa po ang niluluto natin. Yung mga lutong may kamatis. Mas malasa po kasi pagka yung kamatis, niligisin natin. So, ayan, ligis na siya. Pwede ko na isunod ang sibuyas. Okay, so isusunod ko na po ang sibuyas. Ayan ang sibuyas, 1 piraso lang po ang nilagay ko. Haluin natin. Ayan, huwag masyadong baka madurog ang sibuyas. So, ayan, ganyang hali lang po. Hiwa-hiwalayin ang mga hiniwang sibuyas. Okay. So, again, ang sahog ko na naman po ay tinapa. Kasi sabi ni nanay, mas malasa daw sa munggo ang tinapa. Kaya ang binili ko po ay tinapa. Kukunin ko po ang tinapa. So, eto po yung tinapa. Ilalagay ko na 1 balot. Sa 1 balot, 4 na pirasong isda. 50 pesos po ang bili ko sa tinapa. Ayan. So, hahaluin natin siya ulit. Ayan. Yung iba po, nilalagay nila chicharon baboy. Yung iba naman po, liempo, lalaga, palalambutin. Tapos, yun ang isasahog nila. So, si nanay, ang gusto po niya ay tinapa. Kaya tinapa ang binili ko. So, after po niyan, teka, may tinik. Alisin natin yung tinik. So, ayan po, ilalagay ko na yung aking munggo na nilaga. Hops, maingay. Ito na yung munggo. Hindi ko po lalagay yung sabaw. Kasi ang gusto ko, ilalagay ko lang yung mga munggo para maligis ko po siya. Mas malasa po kasi pag nililigis natin ng munggo. And then later, tsaka po natin siya lalagyan ng sabaw. Yung pinagpakuluan po ng munggo, yun din po ang ilalagay ko. Pero unahin ko muna yung munggo para maligis. Maganda sana kung ang munggong nabili ko yung crack. Kasi po yung crack, yung balat ng munggo, madaling tanggalin. Ito po ang hirap konti lang ang naalis kong balat. Tsaka ang sabi po kasi nila, sa may mga arthritis po, bawal daw pong kumain ng munggo.
Kasi mas aatak daw po yung kanilang mga rayuma at saka arthritis. So, ang pagkakaalam ko naman po, yun pong balat ng munggo ang nakakarayuma. Kaya yung mga kakain nito, baka atakihin kami ng rayuma. Katulad ko, may rayuma na rin ako. Baka sumakit ang rayuma ko kasi may balat. Ayan, yun daw nga pong balat ng munggo ang nakakarayuma. So, paminsan-minsan lang naman. Ayan, ganyan. Diligisin natin. Meron pa. Tsaka ako ilalagay yung sabaw mamaya. Ayan, ganyan. Diligisin natin siya. Para madurog yung munggo. Para po malapot. Kasi masarap pong kainin ang munggo pagka malapot. Ayan, ganyan po ako magluto ng munggo. Nililigis ko yung munggo bago ko lagyan ng sabaw. Kasi pag may sabaw na po, mahirap na po siyang ligisin. Ayan, ganyan po. So, meron pa rin siyang konting munggo. Ihahalo ko. Dadagdag ko. Ayan. Ayan, kumukulo-kulo siya. Tapos, mamaya po, lalagyan natin siya ng dahon ng ampalaya. Yung dahon ng ampalaya po, ay kinuha lang namin sa bakuran, sa kapitbahay namin. Yung iba naman po, binili ko sa palengke. Ayan, kung mapapansin niyo po, oh, malapot siya, oh. Kasi niligis ko po yung munggo. Ayan, oh, malapot. Kasi yung munggo niya, niligis ko. Ayan. Ganyan po kami magluto ng munggo ni nanay. Tinatawag ako ni nanay. Nagluluto ako, nay. Nay, buksan mo kaya yung ilaw? Parang ang dilim. Ayan, lumiwanag na. Ayan, ganyan po kami magluto ng munggo malapot. O, kita nyo naman po. Madali lang naman po magluto ng munggo eh. Basta ang importante po, yung munggo, kailangan po malambot na. Para pag niligis nyo po, madali. So, ayan po, yung case po niyan, pwede na natin yung ilagay yung sabaw ng munggo kanina. Kaya lang, ayan, hindi ko naalis lahat. May munggo pa rin natira. At least, konti lang naman siya. Madali pa rin haluin. Ayan, pero lalagyan ko pa rin po yan ng sabaw. Kulang pa po sa sabaw, dadagdagan ko. Ayan po, oh. Diba? Malapot na siya, oh. Oh, tignan nyo naman, oh. Malapot na siya, diba? So, ayan. Dadagdagan ko pa rin po ng mga 1 basong tubig. Ang ipaninimpla ko po dyan, patis. Kasi masarap po pag patis po ang ilalagay nating panimpla. Diba? Malapot na po. Dadagdagan ko po ulit ng konting sabaw. Ayan, kasi marami kaming kakain mamaya. Ayan, konting sabaw. Hops! Ayan, okay na yan. Malapot pa rin naman siya. Lalo na pagka kumulo yan, lalapot pa rin po siya. Tatakpan ko po siya, pakukuluin. Tapos, pag kulong-kulo na. Ayos lang ba yung sabaw, Nay? Okay, O masyadong malabnaw? Hindi naman, no? okay lang. Sakto lang yan kasi lalapot pa yan mamaya eh. Oh, ayan. So, pakukuluin ko po siya. Maya-maya ko nalalagyan ng patis. Ayan, kumukulo na po siya. Tignan niyo naman po, oh. Malapot pa rin siya, oh. Diba? Kasi niligis po natin yung munggo. Ayan. So, lalagyan ko na po siya ng patis. Titimplahan ko na siya ng patis at paminta. Ang paglalagay po ng panimpla, so depende na po sa inyo kung ano po ang panlasa nyo. Kung gusto nyo ng matabang or sakto sa lasa.
So ako po, ang gagawin ko po, medyo matabang kasi po ang mga kasama ko po sa bahay ay puro senior na. So ako po, na hindi naman ako senior, magpapatis na lang ako ulit. So ang timpla ko po ay medyo matabang. So kayo po, depende na po sa inyo kung ano po ang lasang gusto nyo, kung matabang, sakto sa lasa. Ayan. So titikman ko siya. Kung baka naman sobrang matabang, tikman natin. Medyo matabang pa ng konti, dadagdagan ko po siya ng konti. Ayan. Haluin ko lang siya ng konti, tapos lalagyan ko naman po siya ng paminta. Po yung aking paminta. Ang sukat po niyan, 1/8 teaspoon. Depende na rin po sa inyo kung gusto niyo na maanghang or what. So, ang sukat ko po, 1/8 teaspoon. So, hahaluin ko siya ulit. Tapos, isusunod ko na po ang dahon ng ampalaya at saka ang siling panigang. Lalagay ko na po yung dahon ng ampalaya. Ang dahon ng ampalaya ko po ay marami kasi gusto po nilang maraming dahon. So, ayan. And then, isasabay ko na po yung siling panigang. Ayan. Tapos, haluin ko na siya. Haluin lang ng konti. Tapos, luto na po. Ayan, ang aming ginisang munggo na ang sahog po ay tinapa. Napakadali lang po magluto, di ba? Lahat naman tayo mga Pilipino, alam natin kung paano magluto ng ginisang munggo. Kaya lang po ako, shinare ko lang po sa inyo kung paano po ang paraan ng pagluluto ko ng ginisang munggo. Siguro po yung iba dyan, parehas lang din po ng ginagawa ko. Kaya ayan po. Luto na po yan. Salamat po sa panonood. Salamat po ng marami. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, baka naman po pwedeng isubscribe nyo na rin po ako. Marami po akong mga recipe na baka po magustuhan nyo. Ayan po, luto na po ang ating ginisang munggo. Salamat po ulit. Magandang araw. Ito na po yung ating ginisang munggo. Tignan nyo naman po, oh, ang lapot-lapot po, oh. Nakita nyo naman po kung paano ko po niluto. Wala po akong nilagay na cornstarch. Kaya ayan, yan po ang sikreto. Liligisin nyo po ang munggo para po lumapot. Ayan, tignan nyo naman po, oh. Ang lapot-lapot niya, oh. Ayan, sana po nagustuhan niyo po yung aking recipe, yung paraan po ng pagluluto ko. Maraming salamat po ulit sa inyong pananood. Ayan, salamat po ulit ng marami. God bless po.